Mga nagnanais makinig, tayo po ay magsimula na dahil 1:26 na, no? So, may soft copy po ito, ah. Bigay mo lang kayo na Cheryl yung soft copy. Isang na. Nasa soft copy para yung mga may internet, may cellphone, pwede nyo tinitingnan. Pero yung kitab na ito, ang pangalan ng kitab na ito siya, tulad din ng pikhi natin. Sabi dito ay siya rin, no, Islamic Propagation Office in Rauba. Maktabul Ta'awan yung Da'wa, Jaliyat, Berrabwa. Anong bansa ito? Ang origin niya ito ay Arabic. So, tinagalog lang nila. Huwag na kayong mag-ano kasi pag nagsusulat kayo, okay lang ata magsulat. May soft copy doon. May soft copy kay Cheryl. I-send na lang niya pag may group chat kayo sana, bumabay ng group chat ninyo. Para lahat ng tinuturo natin ay para ano na lang, ang susulat nila yung paliwanag na lang. So, yung paliwanag na lang. So, nakaraan, ang pinag-aralan natin ay yung lang. Ay, gumagalaw. Ang pinag-aralan natin ay ang al-fiqh, yung fiqh. Paano ba ito? Parang isang linggo, Sabado, ay isang linggo, fiqh, tapos isang linggo, tauhid. Ay isang oras. Na 1:30 nagsisimula, 2:33. Hindi kaya. Ay yung matinik kasi yung ista nila kanina, mahirap bilisan kumain. Dapat bunlis. Sa kasunod daw bunlis para madaling lunukin yung ano. Hindi kulay. Yung walang tinik. Okay. May soft copy, may hard copy. Nag-print lang ako ng isa pero iwan ko ito mamaya kay Awais. Nasin ko sa iyo ang tauhid. So, actually yung kitab na ito, baka may hindi ko pa nakita ng buo ito kasi sinerge ko kanina. Hindi, may 1 lang pa kasi ito, 1. Ibig sabihin may 2, 3, hindi ko alam kung yung fiqh hanggang 4. Hindi ko alam kung hanggang ano ito. Pero dito sa kanya, sa unang page, baka makita ninyo, pinaliwanag niya yung kahulugan agad ng La ilaha illallah. Pag nakita niyo yung soft copy, ang unang page, kahulugan ng La ilaha illallah. Pero huwag muna ito yung ipaliwanag natin, punta tayo sa tauhid. Gusto ko malaman muna ang meaning ng tauhid bago tayo pupunta sa tawag dyan? Kunin mo dyan. Pupunta tayo sa tauhid, yung mga may soft copy. Huwag mo na yung una niya kasi pinaliwanag, La ilaha illallah at saka Muhammadur Rasulullah. Pag matapos na yung tauhid at saka yung bahagi ng tauhid, balikan natin yung meaning ng La ilaha illallah at saka Muhammad Rasulullah. Ayun. Okay. Una, dapat naiintindihan natin yung subject na ating pinag-aaralan. Hindi kahit yung subject, hindi nga natin maintindihan. Diba, dati pinaliwanag ko yung fiqh. Inshallah, kung makapag-fiqh tayo mamaya, itatanong ko sa inyo anong ibig sabihin ng fiqh. So, ang tauhid, una, salitang Arabic yan. Salitang Arabic. Nakita ninyo ang tauhid, basahin natin ang tauhid, sa literal na kahulugan ay ang pagsasa-isa. Pagsasa-isa. Okay, mayroon sabi niya, ito Arabic wahdi syai'ah. Okay, sumulat tayo ng Arabic. Bida ba kakabasa kayo ng Arabic?
Pagsasa-isa. So, tingnan natin i-Arabic natin para makuha ninyo yung meaning ng salitang tauhid. O sabi doon kanina ay pagsasa-isa. Kung halimbawa yung sinabi, sa salitang, ang pinagmulan ng salitang tauhid ay sa salitang wahada. Yun yung ginani, wahada. Yung salitang wahada. Wahada. Sa mga nag-aaral ng ang masdar nito yung tauhid. Lalabas ang salitang masdar niya ay yung salitang tauhid. Wahada. Lalabas yung salitang na tinatawag na tauhid. Tauhid. Wahada, yuwahidu, wahid. Tapos lalabas yung salitang lalabas yung salitang tauhidun. Kapag sinabi ng salita doon, nakita niyo yung sinasabi doon, Arabic ito. Nakita niyo naka-bold na yan. Wahidis syai'ah. Ang pagbasa diyan, wahidis syai'ah. So, ang wahidis syai'ah, fi'lul amar ng salitang ito. Wahada fil madi, kapag mag-utos ka, wahid. Ibig sabihin mo ay, gawin mong isa, ang isang bagay. So, wahada, yuwahidu, lalabas ang salitang tauhid. So, nakuha ang meaning ng literal meaning ng tauhid. Gagawin ang isang bagay isa. Gagawin ang isang bagay na isa. Kapag wahid syai, gawin mo ang isang bagay na yun ay isa. Yan ang sinasabi yun ang nakano na yan. Kaya wahid syai'a, nang ibig sabihin, isa-isa mo ang bagay. Isa-isa mo ang bagay. Wahid, ibig sabihin, gawin mong isa. Wahid. Gawin mo isa ang isang bagay. Gawin mong isa at paniwalaan mo iisa ito. Kaya ang tauhidullah, kapag sinabi natin tauhidullah, nakikita niyo? Tauhidullah, mahaba sa hi. Tauhidullah. Ano ibig sabihin ng tauhidullah? Pagsasa-isa sa Allah o ang kaisahan ni Allah. Ibig sabihin, pag dinugtungan mo yung tauhidullah, kapag tauhid, gawin mo isang bagay na isa. Kapag dinugtungan mo tauhidullah, gawin mo si Allah subhanahu wa ta'ala ay isa lang. Wala siyang kahit, isa lang. Kaya pagsasa-isa sa Allah o ang kaisahan ng Allah. Yun ang ibig sabihin ng salitang tauhidullah. Kapag tauhid, kaisahan. Kapag tauhidullah, kaisahan ni Allah. Ay sa pamamagitan, saan natin gawin iisa lang? O kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala saan? Sa pamamagitan, sa paniniwala. Sa isang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamumukod tangi. Bukod tangi, ibig sabihin, kapag bukod tangi, siya lang. Walang kaparihas. Di ba? Bukod tangi. Sa kanyang pagkapanginoon. Ibig sabihin, wala siyang kaparihas sa pagkapanginoon. Sa kanyang pagka-Diyos. Sa kanyang mga pangalan at mga katangian. At paniniwala na siya ang tunay na Panginoon, ang nagmamay-ari ng lahat, at ang karapat-dapat lamang sa pagsamba.
Yan ang ibig sabihin na pinaliwanag ng tauhidullah. Sa makatuwid, ang tauhid, sabi dito, ay ang pagbubukod tangi sa Allah sa lahat ng nauukol sa Kanya. Tulad ng pagsamba, binibigkas o ginagawa. Ibig sabihin sa Kanya, iukol mo. Kapag ukol, nauukol, ibig sabihin, ibigay. Ibigay mo sa Kanya lang ang anumang pagsamba, binibigkas man ang pagsamba na yun, o ginagawa. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Sino yung nakakaano na? Salitang pagsamba, kasi paulit-ulit ang salitang pagsamba dito. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Sa Tagalog na. Sige nga, isi guys. Sige na, mahaba ko na, mahaba daw. Kahit na mahaba. Kung kaya mo yung Arabic mo. Kung hindi, Tagalog, Pilipino mo na lang. Salitang pagsamba. Kapag narinig ang salitang samba. Sige, mga gawain. Tulad ng, mula saan? Okay, tulad ng pagsasala. May ano kasi doon yung pangkalahatan? Si Ibnul Qayyim, at ay nagbigay ng definition. Sino pa makabigay? Ibn Taymiyyah. Sige nga. Si Amir. Buti pa si Amir, ha? Salita na si Amir. Nakalingid daw o nakalantad? Ginagamitan ng puso, tila, katawan. Sige nga, salitang pagsamba, mayroon ba kayo sa babae? Sige nga. Cheryl, palakasin mo na lang. Pagsamba. Sabi niya tulad ng sala, ano yun? Ito, sabi niya, ginagamitan ng dila, ano pa yung katawan? Nasa dila, puso. Yun ang definition. Sa Arabic noon, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batina. Ang ibig sabihin, pangalan na pangkalahatan. Anumang gawain na kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu, minahal. Iwayarda, kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa salita, mula sa gawa, nakalantad man o nakatago. Yun ang ibig sabihin ng ibada. So, ang tanong naman, paano ang isang bagay na matatawag nating ibada as long as hanggat ito ay kinalugdan ni Allah, minahal ng Allah, ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahal, ibig sabihin mahal. Mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, salita man o gawa, matatawag yun ibada. Okay? Ang tanong naman, paano natin masasabi ang gawain kinalugdan? Sabi natin lahat ng gawain kinalugdan. Okay. Masasabi lang ang isang bagay, isang ibada na kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang gawain na yun ay umalinsunod sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung ibada, hindi pwede tayo gagawa-gawa ng isang gawain o ibada. Tulad ng ginawa ni Ruben Padilla, yung gumanon, ay hindi yung matawag na ibada. Sa tingin niya ay mabuti para sa kanya. Pero sa Islam, hindi matatawag ibada. Bakit hindi matatawag ibada? Dahil hindi yun gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi gusto ni Allah? Dahil ang gusto lang ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung gawain ginawa ni Propeta Muhammad. Kaya nga ang ibada, tinatawag al-aslu fil ibada al-hadar. Ibig sabihin ito, wala pang kalatan. Al-aslu fil ibada al-hadar. Ang original ng ibada ay ipinagbabawal. Kung sabihin mo ang isang gawain ibada, dapat mayroon kang katibayan na sinabi ng Allah, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yun yung
Hindi tayo gagawa ng anumang gawaing pagsamba maliban kung mayroon tayong katibayan. Kaya ang sinabi ng propeta, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Ibig sabihin, at sino mang ang gumawa ng gawaing ibada na hindi namin inutos. Hindi namin inutos, ibig sabihin, hindi namin ginawa. Hindi namin inutos, lahat yan ay rejected. Kapag rejected, hindi tanggap. Kapag hindi tinanggap, hindi yung gusto ni Allah. Kasi kapag tanggap, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroon sa mga kabilang buhay, sabi ng Allah, maging habaan mansura. Ibig sabihin ng gawain, walang bigat. Walang bigat. Nandoon pero walang bigat. Walang saysay. Yun ang ano niya. Kaya yung ibada, dapat tayo ay maingat dito. Masayang yung ginawa natin. Halimbawa, magbigay ko ng halimbawa, yung pag-aaral niya dito, ibada o hindi? So, kinalugdan niya Allah o hindi? Paano natin masabi na kinalugdan? Ito ba ay may katibayan tayo na mula sa Quran, mula sa Hadith? Ano ang katibayan? Sige nga. Isa na. Talabul ilm. Ang pag-aaral ay obligado sa bawat Muslim. So, mayroon tayong katibayan sa ginagawa natin. So, ibada. Maituturing ito ibada. Maraming mga katibayan. Ang pag-upo sa mga pag-aaral na ganito ay ibada. Man salakat tarikan. Di ba? Yung dumaan sa landas ng pag-aaral. Sa bahagi ng pag-aaral. So, matatawag ibada. Kaya nga, bawat galaw natin, dapat tinitingnan, ibada ba ito o hindi? So yun. Dito na tayo. Okay na yung ibada. Kasi, pag tauhid kasi, pag pinag-usapan yan, ibada. About pagsamba. Basta tauhid ang pag-usapan. Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi dito, ito ay sa saligan ng Islam. Ang tauhid, sinasabi saligan ng Islam. Ibig sabihin, lahat ay pupunta tayo sa tauhid. Saligan natin. Kaya dito nagmula ang lahat ng kanyang mga patakaran. Mga rules sa Islam, nagmula sa tauhid. Mga alituntunin, mga kautusan, at mga pagbabawal. Mga pagbabawal. Ito yung tauhid. Upang maintindihan natin, sinabi dito ng ano na ito, ang tauhid ay nahati sa tatlo. Actually, hindi ako sang-ayon sa salitang nahati. Kasi ang tauhid isa lang. Kapag sabihin mo hati, halimbawa ito yung buo, hatiin mo yan. Iba galing nahati. Pero ang tamang term na ay yung mayroon siyang bahagi. Mayroon siyang tatlong bahagi. Kapag bahagi, ito siya, pero unang bahagi, pangalawang bahagi. Kasi pag hatiin mo, slice yun. Okay din yung nahati sa tatlong bahagi. Tatlong bahagi. O pwede lang, nahati sa tatlong bahagi. O may tatlong bahagi ang tauhid. Kung ganito, nahati sa tatlong bahagi. Ganun ba? Kasi ang mahalaga, may bahagi lang siya. Isa lang ang tauhid. Isa lang. Ang tauhid, isa lang. Tauhidullah, isa lang. Ang paniniwala sa kaisahan ni Allah, isa lang yun. Pero mayroon siyang mga bahagi. Okay, unang bahagi na kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag at tauhid ar-rububiyah. Ang rububiyah, kinuha sa salitang Rab. Rab. Pag makita niyo yung salitang Rab, ay mula sa salitang Rab. Yan ang pinanggalingan ng salitang Rab, rububiyah. Anong ibig sabihin ng Rab? Para kahit ito lang ang marinig niyo, kahit hindi niyo na ma-memorize yung mga paliwanag doon, yung meaning lang. Alam mo, tauhid, marinig mo yung tauhid. Kaisahan ni Allah. Hindi ka na magano. Tapos yung kaisahan ni Allah, manahati sa, mayroon siyang bahaging tatlo. Ang una, yung Rab. Hindi pagka-Panginoon. Rab, yung Rabbul Alamin.
Ano ibig sabihin ng Rabbul Alamin? Panginoon? Ah? Ang Rab, actually isa sa mga pangalan ni Allah. Tama? Si Allah subhanahu wa ta'ala mayroon siyang, inshallah makuha din natin, ilan ang magandang pangalan niya? 99. Ang Rab, kasali o hindi? Kasali? Kasali o hindi? Hindi nyo binabali yung 99. Ang Rab, hindi. Hindi kasama sa 99 names of Allah. Pero pangalan niya ni Allah, Rab. Kaya nga, ang dami, Rabbul Alamin. Kaya ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang 99. Bagkus, higit sa 99, pero mayroon lang siya 99 na magagandang pangalan. Pero hindi nangangahulugan ay 99 lang ang pangalan ni Allah. Isa sa mga pangalan ni Allah, hindi binanggit sa 99, yung Rabb. Nakailang beses yan sa Quran yung salitang Rabb. Isa na, alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Ang Rabb, pwede yan gamitin sa tao. Kaya nga sinabi ni Abdul Muttalib, sana ana Rabbul Ghanam. Rabb. Kung Panginoon ang ibig sabihin, hindi pwede gamitin ng tao, sabihin mo ikaw Rabb. Kaya ang tawag sa yung stepfather, mayroon siyang anak, ang tawag sa Rabib. Warabibuha. Rabib. Salitang Rab. Rabib. Anong ibig sabihin ng Rabib? Ang ibig sabihin ng Rab, tagapangalaga. Kaya nga tinawag Rabib kapag ikaw yung tatay, tapos may anak. Ang tawag sa stepson mo, stepson ba yun, yung hindi kayo nanay? Rabib. Dahil ikaw yung nangangalaga. Kaya nga ang Rab, Tauhid Rububiyah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangangalaga. Kaya ang Rabbul Alamin, Panginoon na tagapangalaga ng sanlibutan. Yun ang ibig sabihin ng Rabb. Okay? Makikita natin kung anong definition niya ng Rabb dito. Baka mayroon dito. Kasi malawak ang Rabb hindi lang yung tagapangalaga. Nandiyan yung tagapagtustos, yung hari, nagmamay-ari. Yan ang ibig sabihin ng Rabb. Tingnan natin dito kung ano yung paliwanag niya sa Rububiyah. Okay? Doon kinuha ang Tauhid Rububiyah. Ibig sabihin, kung itagalog mo, ipilipino mo, ay ano yung pagkaisahan sa pagkapanginoon. Hindi ito yung Tagalog niya. Tauhid kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangangalaga. Pangangalaga. Yun ang Rububiyah. Inaano ng mga ulama, ibang ulama, ang Tauhid Rububiyah kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gawain. Sa mga ibang definition. Ang pagpapangalaga, isa sa mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, parang sa mga ibang definition, pagpapaliwanag ang Tauhid Rububiyah para madali yung tandaan, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Mga gawain. So ano yung mga gawain ni Allah? Sino makano? Kung gusto niyo magkape, mayroon kape at saka mayroon pang tinapay doon kung gusto niyo yung mga, para di kayo, kasi oras ni ganito kasi kakanto. So, para madali ano yung ibig sabihin ng Tauhid Rububiyah? Kaisahan ni Allah sa kanyang mga gawain. So, ang tanong ko, magbigay ng halimbawa ng mga gawain ni Allah. Ang isa doon yung tagapangalaga. Ano pa? Tagapaglikha, tagapagtustos, ano pa? Yung bagding likha tayo, tagapagbigay ng buhay. Ang bumubuhay ang pumapatay. Yun, gawain ni Allah. Bumubuhay, pumapatay. Ano pa?
tagapangasiwa, tagapangalaga, iba pa yung tagapangasiwa. Lahat, para hindi na kayo lahat ng anumang gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala, papasok sa tauhid, rububiyah. Nagbibigay ng rizki, nagbubuhay, nagpumapatay, nagtagapagtustos, rizki, biyaya. Rizki, ibig sabihin ng biyaya. Halimbawa, yung magbibigay ng pagkain, yung halimbawa, sino yung nagpapatubo ng pananim? Sino nagpapatubo? Tayo, farmer ang nagtatanim. Pero sino nagpapatubo? Si Allah. Sino nagpapabunga ng mga palay? Walang sino man may kaya dyan magpabunga. Yan ang ibig sabihin ng rizq. Okay na. Para malawak, kunti lang ang kabisado ninyo, malawak ng nalalaman ninyo. Okay, ang tauhid rububiyah, kaisahan ni Allah sa kanyang mga gawain. So ano man ang gawain ni Allah, tauhid rububiyah ang tawag doon. Okay, basahin natin yung nito. Ito ay paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala yung lumikha sa sangkatauhan at tanging nagbigay ng mga biyaya. Biyaya yan ang rizq. Nakita niyo yung biyaya? Sa kanila, bumubuhay at bumabawi ng buhay nila. Ito ay bahagi ng mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya sabihin natin ang pagmukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Nandito na pala. Bukod-tangi sa kanyang. Halimbawa, paniniwala siya lamang tagapaglikha, tagapagtustos. Kung binasa natin, nandito na pala. Ito ay tinatanggap ng mga musyrik. Lahat ng relihiyon, tinatanggap nila ang ito. Tinatanggap nila ang tauhid rububiyah. Tinatanggap nila maliban sa tinatawag mulhid. Ang mulhid, ito yung mga taong atheist. Sila lang ang mga tao na hindi naniniwala sa tauhid rububiyah. Kaya nga hindi natin alam kung saan yung mga utak ng mga na ito. Imagine, ang kanilang paniniwala, wala daw Diyos. Di ba? Lahat ng tao sa buong mundo, anumang relihiyon, naniniwala may Diyos. Sila naniniwala walang Diyos. Ang kanilang paniniwala walang Diyos. Yung mga, hindi ko alam kung saan, mga ito, yung mga walang utak. Kasi, imagine So, musyrik. Maliban sabi niya sa mga, ito sabi niya, pinapaniwala, tinatanggap ng mga musyrik. Yung mga Kristiyano. Piyama nila. Inshallah. Next Sunday. Okay? Pinaniniwala ng mga Hudyo na nag-angkirilin tulad ng mga Hudyo, Kristiyano, mga Shaiba. Ito yung mga Shaiba, yung mga pangkat na nagmula sa sikta ng mga Hudyo, mga Kristiyano. At ng mga Pagano. Kahit yung mga Pagano naniniwala pa may Diyos. Datapot, walang tumatanggi sa tawhid na ito, kundi ang mga sinaunang dahriya, mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sila lang ang mga tao na hindi naniniwala dito. Ano ang patunay? Kasi sa Islam, hindi pwede yung labir-labir ka lang. Dapat may patunay. Kaya nga patunay. Alam niyo kung mabasa niyo yung tawhid, yung usulus salasa ni Muhammad bin Abdul Wahhab, bawat salita may dalil. Mayroon siyang patunay. Kung ano yung patunay, ang dapat sabihin sa mga mangmang na hindi naniniwala. Mangmang tinawag na dito Mga mangmang na naniniwala pagkaroon ng Diyos. Sa katotohanan, hindi matatanggap ng may matinong kaisipan ang pagkaroon ng lagda ng walang lumagda. Intindihan niyo yun? Maniniwala ka ba may lagda dyan? Sign, di ba? Lagda. May lagda pero walang lumagda? Maniwala ka may lagda pero walang lumagda? Sabi dito, at gawa ng walang gumawa, o nilikha ng walang lumikha. Mayroon nilikha, pero walang lumikha. Di ba? Kabilang, tinawag na ito mangmang. Masama pa yung sa atin walang isip, no? Kabilang sa hindi mapagtatalunan ay kapag ikaw ay nakakita ng isang karayom. Ito, nagaling tulad siya, no? Nakakita ka ng isang karayom. Yak na ito ay may tagagawa. Kaya papaano lamang ang malaking sansinukob
na ito ay ikinamamangha ng isipan at ikinalilito ng pag-iisip. Lumitaw kaya ito nang walang tagapaglitaw? Ibig sabihin yung mga mundong ito. At naisaayos nang walang tagapagsayos? Ibig sabihin, ang ganda ng ang pag-ayos, tulad ng limbawa, yung araw sumikat sa silangan, lulubog sa kanluran. Di ba ang gandang pag-ayos? Tapos sa atin dito, mayroong tag-araw, may tag-init, may tag-lamig, may tag-ulan, mga ganun. Di ba ayos? Mayroon ba sabi niya na naging maayos na walang nag-ayos? Halimbawa yung mundong ito, naging matibay, pinatibay ng bundok, mga ganun. Ang lahat ng nasan sinukob, gaya ng mga bituin, mga ulap, mga kidlat, mga kulog, mga disyerto, mga karagatan, gabi at araw, mga kadiliman at mga liwanag, mga kahoy at mga bulaklak, ang lahat ng ito bilang patunay. Jin, mga tao, anghel, binanggit niya na lahat. Binanggit na lahat ng ano na ito. Anghel, hayop, at iba pang mga uri ng mga nilika. Sinama rin niya. Akala ko isa-isa niya pa hanggang sa mga uod. Na hindi kayang bilangin. Ni walang sino mang makapagtakda ng bilang nito. Ang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala nakakalam kung ilan ang bilang. Ayon sa pag-aaral, halimbawa, yung laman ng dagat, yung nasa loob ng dagat, sabi ng mga sila, nag-aaral, 5% lang. I-research na lang ninyo kung totoo yung percent na yun, 5% lang ng laman ng dagat ang alam ng mga tao. Marami pa hindi nila alam. Tama ba 5%? Hindi ko alam kung total. I-search na lang natin. Paano na kayong mga sa loob ng lupa? Mga yan. Hindi natin alam. Kaya dito sabi na, walang sino mang makapagtatakda ng bilang nito. Ay nagsilitaw ng walang magpalitaw na siyang nagpaluwal mula sa kawalaan. Ibig sabihin, wala talaga. Kung may tamang pag-iisip, maniniwala at maniniwala may Diyos. Kasi yung mga nakikita natin na hindi na mabilang nito, ay hindi maaari na lumitaw ng walang magpalitaw. Yan ang tauhid. Tingnan niyo yung tauhid. Yung pinag-usapan tungkol sa Allah lang yan. Sabi dito, O Allah, hindi ito masasabi ng sino mang may kararampot na pag-iisip o katiting na pag-uunawa. Sa madaling salita, ang mga katibayan sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi kayang bilangin at takdaan. Kung magbabasa kayo ng Quran, mayroon tayo tinatawag na Surah Makkiyah at Surah Madaniyah. Ang Surah Makkiyah, ito yung surah bumaba sa Makkah o bago mag-hijra. Ang Surah Madaniyah, ito yung mga surah bumaba na sa Madina. Ang karamihan ng Surah Makkiyah ang karamihan doon ay Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah. Ibig sabihin, patunayan, di ba marami sa Quran yung nilikha namin ng langit at lupa, nilikha namin yung ganito, tingnan nyo yung apalayan duro na ilal ibili kay pahulikats, tingnan nyo yung mga kamilyo, tingnan nyo yung mga kalangitan, ang kalupaan, ang kabundukan. Ito yung mga pinapagpapatunay ito para sabihin sa mga tao, mga tao, tingnan nyo man yung mga nilikha na yan. Patunay na yan na may Diyos. Yan ang patunay na may Diyos. Kasi yung mga Arab sa Makkah that time, hindi rin maniwala. Hindi rin maniwala may Panginoon. Kaya ang Quran bumaba. Tingnan niyo yung langit, tingnan niyo yung lupa, ganito, ganyan. Tingnan niyo, pati yung kamilyo, tingnan niyo. Paano nilikha yung mga tao. Kaya nga sa Quran, napakarami. Sabi niya, tingnan niyo kung paano kayo nilikha. Halimbawa, yung sa Suratul Tariq, sabi niya, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Tingnan niyo kung paano kayo nilikha, mga tao. Tingnan niyo. Para, kung titingnan natin, paano ba ako nilikha? Ay, mula sa ganito. Tapos, pinagbuntis ako. Doon ka sa napupunan ng yung nanay, yung kasama mong tubig, pero hindi ka mamamatay.
Tapos binigyan ka ng kaluluwa, kaya gumalaw ka. Tapos lumabas ka. Sa doon sa paglalabasan mo, hindi mo maisip kung paano ka lumabas. Di ba? Mga ganito, pinapatingin ito ng Quran para mapatunayan mo mayroong kang Diyos. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tingnan niyo yung Quran, sinabi ng Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Ito yung tanong. Sabi dito, sila ba ay nilikha mula sa kawalan? O sila nga ba ang tagapaglikha? Dalawang tanong. Ano yun? Sino makasagot? Sagot yan. Sabi niya, nilikha ba sila mula sa wala? O sila ba yung tagapaglikha? Wala tayong masagot. Nilikha tayo, sino yung lumikha sa atin mula sa pagkawalan? Si Allah. Ating tagapaglikha si Allah. Walang sino man na kaya ng tao na lumikha kahit isang nilalang na may kaluluwa. Ayan sinabi ng Quran, Innaladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu. Tingnan niyo yung Quran para mapatunayan natin yung tauhid rububiyah. Sabi na yung mga tumatawag sa iba, sa Diyos, iba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi sila makalikha kahit isang langaw lang. Ang liit ng langaw. Piliin mo, sino yung malakas na bansa? Ang high-tech na bansa, Japan. Sabihin mo sa Japan, inahamon ka ng Quran. Sabi ng Quran, kahit sino man hindi makagawa ng langaw. Sige nga, gumawa ka ng langaw para maano mo yung hamon ng Quran. Ang sinabi ng Quran, land. Ang ibig sabihin ng land, mga nag-aral ng mga Arabic, ibig sabihin ng land, magpakailanman hindi nila magawa. Never, ever, never. Inahamon ng sino man magaling. Na lumikha lang, huwag na lumikha ng tao. Mahirap pa yung tao. Lumikha lang ng langaw. Walang sino man may kaya gumawa ng langaw. At ito ba yung sinabi ng Quran? Kapag may kinuha ang langaw, hindi nila kaya ibalik. Nakita niyo yung langaw? Kumain lang kayo, pero kayo magkalat kasi lalanggamin, kawawa yung imam dito maglinis. Actually, doon sa amin, yung problema kasi mabilis kasi yung langgam. Okay, di bali? Hindi, basta. Okay na. Okay, may tagapaglinis. Wala, kain na kayo daw. May tagapaglinis. Okay, saan na tayo? Ay, kawawa lang. Okay lang, may gantimpala siya. Actually, naalala ko nung dumaan kami nakatira kami sa masjid, kaming tagalinis ng masjid. May kasama ko, may nagkalat. Siyempre pinagalitan ko, sabi ko, ang linis, sige, magkalat ka. Sabi ng kasama ko, pabayaan mo. Kung walang magkalat, wala tayong lilinisan. Sabi ko, paano? Tama naman, no? Kung walang magkakalat, wala tayong lilinisan. Sabi niya, pabayaan mo, sabi na magkalat. At pinabayaan ko. Yun ang sinabi sa akin. Pabayaan mo, sabi sila magkalat. Sabi ko, yung mga katangian ng mga ganun. Kasi kung walang magkalat, wala tayong lilinisan. Kung hindi naman, wala naman kaming sahod noon. Wala talaga kaming sahod. Wala kang linisan. Alam mo, yung mga dumi-dumi lang dito na, di ba, kapag makalinis ka, ang laki ng gantimpala yan. Kahit yung magdura kanya dyan, binagbabawal sa mga bintana niyan. Okay, dito na tayo. Ang langaw, kapag may kinuha siya, hindi mo na maibabalik. At higit sa lahat na pag-aralan, napanood ko sa Facebook at duman sa akin, ang langaw pala maraming mata. Yes ba? Nag-guess na ito. Maraming mata pala yan. Kaya hindi basta-basta mahuli. Marami palang mata. Kaya nga sabi ng Quran, lumikha kayo ng tulad ng langaw. Hindi nila kaya kasi ang dami palang mata ng langaw. Walang may kaya gumawa ng langaw. Kasi nasabi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sabi pa ng Quran, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sabi ng Quran, si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Imagine lahat. Kulli. Ang kul,
Ito, napag-aralan ng mga, pag nag-aaral ka ng Arabic, napag-aralan mo yung kul. Ang kul, lahat. Lahat ng nilikha. Kullu. Ha? Kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in wakil. At siya ang tagapangasiwa sa bawat bagay. Ang wakil, ganyan kasi yung Tagalog niya, ang wakil, sino may isma? Okay. Ang wakil, ibig sabihin, ay ito yung, halimbawa yung isang bagay, ikaw na yung bahala. Ganun. Tagapangasiwa. Sa bawat, pero yung tagapangasiwa yung nilagay niya dito, no? Tagapangasiwa yung Tagalog. Tagapangasiwa nangangalaga. Ang wakil, di ba sa mga kasal? Ikaw na sabi na yung wakil. Hindi fiancé. Ang wakil, ibig sabihin, pinagkatiwala mo na sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa kanya ipinagkakatiwala. Yung tawakkal, yung salitang wakil, tawakkal, di ba? Yung tawakkal, ibig sabihin, manalig ka na, siya na yung bahala. Yun ang ibig sabihin ng wakil. Malayo kasi yung tagapangasiwa. Yung meaning niya dito. Parang ipinagkatiwala mo. Kaya ang lahat ng bagay sa kanya, ipagkatiwala. Kaya ito yung sinasabi at hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sino nagsasabi ng dyan? Hasbi Allah, zikir ito, malaking zikir ito, pero hindi ko na, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yung salitang wakil. Ibig sabihin, ibinigay mo na, ikaw na yung bahala. Sa iyo mo na pinagkatiwala. Ito yung binanggit ni Ibrahim alayhisalam nung tinapon siya sa apoy. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ito rin ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras nang sinabi sa kanya, nag-ipon-ipon ng mga tao para pagkaisahan kayo, patayin kayo. Anong sinabi ng Propeta? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kaya ang zikir na ito, hindi ito basta-basta. Dalawang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yan ang salitang wakil. Ibig sabihin, lahat ng anumang bagay sa kanyang pinagkatiwala. Lahat naman tayo, kaya nga, Bismillahi tawakkaltu. Yung salitang tawakkaltu. So, yun ang mga patunay. Okay, ang patunay naman nito sa pagkaisipang katibayan. Ibig sabihin, ang kaisipan katibayan, ito yung mga logic. Kaya nga, kaisipan katibayan. Logic o logic. Ito na yung pinagano natin. Kung ano yung basa, logic ba o logic? Ano yung tama? Logic, no? Sa English, logic kapag Pilipino, logic, no? Tama ba? O mali talaga yung logic? Ganito talaga yung capacity. Ano yun? Yung capacity. Ganyan sabi na yung utak niya, ganyan na yung capacity. Alam niyo yung capacity? Capacity. Kaya iba-iba yung basa. Okay, na logic o logic. Logic sa English, okay. Ito yung ibig sabihin, patunay naman ito ng pangkaisipan katibayan. Ibig sabihin, gamitin lang ang isipin, hindi ka gagamit ng Quran. Sa isang kwento, basahin mo nga yung kwento na yan. Actually, kinukwento ko na sa inyo ito. Basahin isang kwento. Sa isang kwento, ito na, basahin mo, kwento yan, kwento. Sa isang kwento, tungkol kay Abu Hanifa, gawa ay nakapagod siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay naisalisay na may isang pangkat ng mga pilosopo na nagkalais sa mga makipagtalakayan sa kanya. Hindi sa tawid ar-rububiyya. Kaya sabi siya sa kanila, sabihin nga ninyo sa akin, bago tayo mag-usap tungkol sa pagsakito. Ang tungkol sa isang barko sa ilog ng Pilipinas. Ito ay naglalayon at usang napupuno ng pagkain, karga at iba pa.
Kusang bumabalik, dumadaong, nagdidiskarga, at naglalayag ulit. Ang lahat ng ito ay nangyayari nang walang isamang nangangasiwa sa mundo. Ang mga pilosopo ay nagsabing, imposible ito. Hindi ito mangyayari kailanman. Siya ay nagsabi sa kanila, kung ito ay imposible sa isang barko, paano na lamang sa buo sa nasilubog na ito? Pagmula sa itaas at baba nito, ang kwentong ito ay naisalaysay din ng iba bukod kay Apo. Okay, tingnan niyo na, ano niyo yung kwento? Sabi niya, paano? Sabihin niyo nga, ang isang barko. Ibig sabihin, nagkakarga, nagtatanggal, walang nangangasiwa. Naglalayag, papunta doon, palabas, nagkakarga, walang nangangasiwa, walang driver, walang tao. Yun ang sinasabi niya. Walang nangangasiwa, walang driver. Maniwala ka ba? Maniwala ka ba sa kwentong ganun? Kaya sabi ng mga pilosopo, imposible. Diba? Sabi nila, imposible. Sabi niya, kung halimbawa, imposible yung ganun kwento, mas higit sa lahat, imposible naman nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa na ito, na walang lumikha, at higit sa lahat, walang nangangalaga, walang nangangasiwa. O, tingnan nyo yung logic ginamit niya Abu Hanifa. Isa sa mga imam na dakila ito. Ginamitan niya ang logic yung mga hindi naniniwala na may Diyos. Naintindihan yung kwento na yon? Pwede niyo ito patunay na Okay, ang patunay sa pagtanggap at paniniwala sa mga musyrik sa tauhid, rububiyah. Ibig sabihin, ano na yung patunay sa Quran? Na ang mga hindi mananampalataya, mga musyrik, ay sila ay naniniwala sa tauhid na ito. Ito yung sinabi ng Quran, wala in sa'altahum man khalakas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. At kung siya ay yung tinanong, O Muhammad, kung sino ang lumikha sa mga kalangitan, kalupaan, katiyakan kanilang sasabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, magkagayon sabihin mo, ang lahat ng papuri at pasalamat ay sa Allah lamang, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. So, ibig sabihin, ang mga tao, kung tanungin mo, sino bang lumikha ng langit at lupa? Kahit maging Kristiyano. Tanungin niyo, sumusubukan niyo yung mga Kristiyano na kapitbahay ninyo. Tanungin niyo, sino ba sabi yung lumikha ng langit at lupa? Ano kayong sasabihin nila? Sabihin ba nila si Jesus? Kapag si Jesus, madali niyo nang pasukin. Kung sabihin na si Jesus, ibig sabihin, sino ang nauna? Si Jesus o si Maria? Yung mga ganun ba? Sabi niya, sino si Jesus? Panginoon. Kung Panginoon, madali nang anuhin. Ibig sabihin na si Maria ng anak ng Diyos. Mahirap, magulo-gulo na. Kaya nga, kadamihan din sa mga Kristiyano, kahit Kristiyano, marami na akong natanong, ang sasabihin niya, yung Diyos na makapangyarihan. Yan ang sinasabi nila. Hindi lang sabihin na si Allah, pero ang sinasabi na Diyos makapangyarihan. Yun ang nila. Kaya din sinasabi, kung tanungin mo sila, ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha. Sabi dito, Kul may yarzuqu man fis samawati wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunna Allah faqul afala tattaqun fadhalika Allahu rabbukum al-haq famadha ba'da al-haqqi illa dalal fa anna tusrifun. Basta natin Tagalog. Sa yung Tagalog ba? Sa yung Tagalog. Para hindi sinabi mo. Sabi mo, Muhammad, sino ang tumulus mo sa inyo mula sa kalangitan at kaluluwan? O sino ang nagmamayari sa pagdinig at mga panig? At sino ang nagpapaluwal sa buhay mula sa patay? At nagpapalwal. Ay, hindi mabasa. Nagpapaluwal Ay, sa patay ito. mula sa buhay. At sino ang namatay. Namatay yung dalaw. Ay, ako na. Okay, ang doon, ang Quran, lang namatay yung laptop ko. Nagalaw lang. Ang sinabi ng Quran, tanungin mo sila, sino ang nagbubuhay, sino ang
sino ang nagpapalabas mula sa patay, pinalabas ang buhay. Naintindihan yun? Nandiyan yung sinabi doon? Nagpaluwal sa buhay mula sa patay. Naintindihan yung salitang yun? Nagpaluwal sa buhay, ay nagpaluwal sa paluwal sa buhay mula sa patay. Halimbawa dito, magbigay ako ng halimbawa. Yung itlog. Yung itlog buhay yung patay? Patay. Mula sa patay, lumabas ang sisyo. Naintindihan? Nagpaluwal ng buhay mula sa patay. Palabas natin tagal, di ba? Palabas natin tagal. Naintindihan? Tulad ng itlog, patay. Paano natin masabing patay ang itlog? Hindi gumagalaw. Mula sa patay na yun, mula sa itlog na patay, pinalabas ang buhay. Ang tao rin, parang natalumayo. Ang tao, kapag nagkaroon na ng similya doon sa sinapupunan, anong origin niya? Gumagalaw, hindi? Hindi. Hindi gumagalaw. Pagkatapos nalagyan ng kaluluwa, tapos lumabas sa mundo. Kaya ang sinasabi ng Quran, kuntum amwata. Naintindihan, ha? Sabi ng Quran, kuntum amwatan. Ang original ninyo, patay. Summa yuhikum. Pagkatapos binuhay tayo, ito na. Summa yumitukum. Tapos papatayin tayo. Di ba? Buhay tayo ngayon. Papatayin tayo. Summa yuhikum. Tapos bubuhayin muli. Summa ilayhi turja'un. Ito yung binanggit ng Quran. Pero ano ang simula? Ano ang simula? Tayo, patay. Galing sa patay. Yun ang sinasabi dito na maraming mga sampul nito. Ha? Maraming mga sampul dyan. Basahin natin. Ukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Tapos, ang ano dito, yung makuha natin sampul talaga sa tao. Kaya tingnan niyo yung sinabi dito. Wala ako ay yung alipin. Ay hindi, bakit iba na ito? Wala pa namang pin. Bakit nagbago yung ano? Pumunta sa dulo, no? Okay. Naintindihan yung ano na yon? Nung galing tayo sa patay. Tawid uluhiyan ito. Ito no. Ito yung kanina. Okay, ito yung sinabi ng Quran. Tinan nyo sino ang tumustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? Ito yung nagbigay ng rizki. Nagbigay ng biyaya. At sino ang nagmamay-ari na sa pandinig at ang mga paningin? Alam niyo yung paningin natin na ito at pandinig, ang nagmamay-ari Allah. Pinahiram lang sa atin. Naintindihan? Pinahiram lang sa atin, kaya tatanungin tayo. Anong sinabi ng Quran? Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tunay sabi na yung pandinig, ang paningin, at yung puso, ang lahat ng yan ay tatanungin ni Allah. Ibig sabihin, hindi natin pagmayari. Patunay na hindi natin pwede pagmamayari ang mata, ang paningin natin at pandinig natin. Hindi natin ibinta yung mata natin. Bawal. Kung halimbawa, mayroon dyan, Brother Isa, sabi na, bro, bilhin ko na yung mata mo ng 1,000,000. Pwede mo ibinta? Sa batas ng Islam. Hindi maaari. Ibinta mo na kasi hindi mo pag-aari yan. Hindi mo pag-aari. Kaya nga tatanungin ka. Kalusugan mo, tatanungin ka. Ano ang ginawa mo sa sarili mo? Kung sinira mo, kaya yung magpakamatay. Paparusahan, kaya yung ginawa niya sa sarili niya, nagpakamatay. Yan. Kaya nga ito sinasabi, ang nagmamay-ari ng ating pandinig, paningin ay walang iba si Allah subhanahu wa ta'ala. At sino ang nagpaluwal sa buhay mula sa patay? Nakita ninyo? Yun ang paliwanag ko sa kanya. Sino ang nagpaluwal sa buhay mula sa patay? At ang nagpaluwal sa patay mula sa buhay naman, baliktad. Paluwal.
Oh, nagpaluwal sa buhay mula sa patay. Patay siya ay yung pinanggalingan niya patay. Ang isa naman, mula sa patay naman, binuhay. Naintindihan mo yung ano na yan? Ang halimbawa yan, para maintindihan natin yung tao. Galing kayo sa patay. Binuhay tayo. Sino ang gumawa nun? Si Allah. Yan ang una. Nagpaluwal sa buhay mula sa patay. Galing sa patay. Ngayon, nagpaluwal sa patay mula sa buhay. Patay ka na sa libingan. Ngayon, bubuhayin ka muli. Ito yung maari. Magpaluwal sa buhay mula sa patay, magpaluwal sa patay mula sa buhay. Patay ang original niya. Sa buhay mula sa patay, yung nagpaluwal sa patay mula sa buhay. At sino naman nangangasiwa ng lahat ng bagay? Katiyakan sila ay nagsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo sa kanila, hindi ba kayo natatakot? Gayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, totoong Panginoon ninyo. Sa makatuwid, ano ang mga sumusunod na katotohanan kundi ang pagkaligaw? Ibig sabihin, ito yung katotohanan. Ang katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala lumikha sa atin. Ang katotohanan, siya ang dapat natin sambahin. So ang tanong, ito ang katotohanan. Mayroon pa bang katotohanan pagkatapos nito? Wala nang katotohanan. Kaya ang pagkatapos ng katotohanan nito ang Islam, kaligawan na. Yun ang sinasabi niya. Gayon, anong tatan ito? Gayon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon sumakatuwid. Ano ang kasunod, ang susunod sa katotohanan kundi ang pagkaligaw? Wala na. Kaya paano pa kayo nalilihis? Ito na yung katotohanan, bakit may malilihis? Alam niyo, sa batas ng Islam, kapag nag-Muslim, isang bisis na ako tinanong, ang seminar namin, totoo ba sabi niya sa Islam, kapag ang Muslim umalis sa pagka-Islam, pinapatay? Sabi ko, oo. Kasi di ba pwede sabi mo hindi? Kasi sabi ng hadis, mambaddala dinahu faqtulu. Ibig sabihin, kung sino man sabi na ang lumipat ka sa ibang relihiyon, Islam ka na, nagpalit ka ng relihiyon, umalis ka, faqtulu, sabi ng propeta, patayin ninyo. Kaya ang tawag sa murtad. Bakit pinapatay? Dahil alam nila na ang katotohanan, ano pa yung pupuntahan niya? Nasa katotohanan na siya, nasa tama. Ngayon, saan pa siya pupunta? Di ba? Nasa katotohanan na tama, tapos pupunta ka ba sa iba? Wala na. Ang gagawin niya lang yan, kasamaan. Kasi sa katotohanan na siya. Kaya nga, wala nang, ano pa sabi na yung pagkatapos ng katotohanan? Wala na iba, kundi kaligawan. Nakalalim na yung mga paliwanag natin. Basahin natin muna yung mga aya-aya niya. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalakas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. At talaga nga, kung tinatanong mo sila, kung sino ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, katiyakan kanilang sasabihin, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sukdulan sa kapangyarihan at ganap na maalam. Ito yung mga alim. Di ba mayroong mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, alawads ni alim. Tulad ng mga rahim. Rahim, alim, aziz. Pero mayroon katangian naman, yung tulad ng Rahman. Ipaliwanag natin kasi, ano na rin, Rahim, Alim. Ang lahat ng salita, ang lahat ng katangian, allowance ni Fa'il, allowance ni Alim, Aziz, ano pa yan? Yan ay hindi nagbabago. Hindi mababago ba? Consistent, ibig sabihin mula ngayon hanggang sa magkaduluduluhan. Kaya yung rahim, ibig sabihin ng rahim, mula ngayon hanggang sa kabilang buhay, rahim.
Hindi nagbabago. Naintindihan yung rahim? Ang alim, kaya ang alim, mula noon hanggang sa kaduluduluhan, hindi maalis yung pagkaalim. Ibig sabihin maalam. So ano naman ang katangian? Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Parehas ni maawain yun. Mahabagin. Ang mahawain, mahabagin, parehas yan sa Tagalog. Hindi mo ma-explain sa Tagalog, Tagalog mo lang. So, tingnan mo, para maintindihan mo yung Rahman at saka Rahim. Tingnan mo, kung maintindihan mo dito sa paliwanag ko. Ang lahat ng salitang alawas ni Fa'il, Rahim, Alim, hindi nagbabago. Intindihan mo? Lahat naman ng katangian, alawas ni Rahman, alawas ni Fa'alan, ibig sabihin nagbabago. Ano yung mga katangian? Magbigay tayo ng halimbawa. Sulat ng mga, sino yung kapag Arabic dito? Sino nakaalam ng paggutom? Jawaan. Jawaan, di ba gutom? Jawaan. Sino nagkamarunong ng Saudi dito? O yung mga ano na, Jawaan. Anong sabi ng Jawaan? Jawaan ay gutom. Ang tanong, ang gutom, nananatili o nababago? Nababago. Atsan, uhaw. Hindi to si Atsan na yung Atsan na. Atsan, ibig sabihin katangian na nauhaw. Ang nauhaw, nabago. Takban. Takban, yung kaslan. Ang kaslan, katamaran. Ang katamaran nagbabago, hindi? Nagbabago. Pero nababago. Nababago yung kaslan. Takban. Ang takban, papagod. Nagbabago, hindi? Nababago. Kaya yung salitang Rahman, nababago. Kaya pinaliwanag lang yung Rahman dito lang sa mundo. Hindi na pwede sa kabilang buhay. Kasi may pagbabago lahat sa Arabic yan. Arabic term yan. Ang Quran, kahit yung Quran, hindi siya uwalis sa grammar ng Arabic. Pero yung Rahman Rahim, parehas sa salitang Rahma, awa. Pero yung Rahman, dito lang sa mundo, nagbabago. Kaya nga mayroon siyang katangian Rahim, yun ang Rahim, ang gamitin niya, hindi nagbabago. Ay, malalim, nakalalim yung paliwanag. Balik tayo dito. Lumalim ba, lumalim? Ganun eh. Ha? Malalim? Ang mabawa natin eh, balik tayo dito. Ha? Kaya nga ang malaga yung Rahim ay hanggang sa kabilang mayroon. Kaya nga doon, kaya nga ang Rahman, sabi na pagkalahatan dito sa mundo. Ang Rahim ay sa kabilang buhay sa mga mananampalataya. Ito yung mga tafsir. Pero kung literal tayo, ganun ang ibig sabihin ng literal. Magkaiba yung meaningless sa literal, magkaiba sa mga meaning ng istilahan at yung mga paliwanag. Pero kung usapan literal, ganun ang ibig sabihin ng literal. Lahat ng ano. Kaya yung alim, natatanggal ba yung kaalaman? Hindi natatanggal yun. Hindi naalis yung pagkaalaman mo. Okay. Okay, may paalala na lang. Basta last na ba ito? Last na ito, no? Ang tauhid, ar-rububiyya ay hindi nagpapasok sa tao sa relihiyong Islam. Maliban kung kasama nito ang tauhid uluhiyya. Ibig sabihin, kapag naniniwala ka si Allah subhanahu wa ta'ala lumikha sa kalangitan kalupaan, hindi ka pa Muslim. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi ka pa. Hindi nagpapasok sa tao sa relihiyong Islam. You are not Muslim pa. Ay, naka-English na. Hindi ka pa Muslim. Ha? Rububiyya. Hindi ka Muslim. Kaya yung mga Christian, mga ano, sila ay hindi talaga sila Muslim. Doon sila natatanggol. Tawid rububiyya lang. Ano kasunod dito? Tawid uluhiyya. Next na ito. Next na naman. Tawid rububiyya lang tayo. Naubos yung isang oras. No? 1:30 to 30 na. Pero maganda naman. Tama naman, no? Tama lang may paliwanag, no?